So guys, ayan, nagluto tayo ng ating buns, ang ating tinapay sa ating kaldero. Yes, hindi natin ginamitan ng oven yan. At yung kinalabasan ay napakalambot. Simple lang yung mga ingredients niyan. Ano ba ang paraan natin ng pagluluto ng ating tinapay or pagbe-bake natin without using oven? Ayan. Kaya tulad ng mga sinasabi ko sa inyo dati na hindi hadlang na wala kayong oven para hindi nyo magawa yung mga gusto nyong gawin tulad ng pagbe-bake. So, dito ay po pwede pala kayong mag-bake sa kaldero nyo o sa kawali, di ba? And then, po pwede nyo naman siyang i-steam. So, maraming way. Malay nyo, dito pala mag-start yung lahat. And then, dito sa tinuturo ko na yan, yung moist chocolate cake, and then dito sa mga bread, hindi nyo kailangan gumamit ng mga electric mixer. So, po pwede ng ordinaryong pang whisk lang, and then nakakagawa na kayo. Kaya dun sa mga gumagamit ng kaldero at nakakapagtanggap na ng mga customized cake, ay saludo ako sa inyo. Hello guys, ayan gagawa tayo ngayon ng ating bread na hindi natin gagamitan syempre ng oven. So una kailangan natin is 300 grams of flour, bread flour or all-purpose flour. And then ang ating 30 grams of white sugar. And then 1 teaspoon of yeast, instant yeast. Then lalagyan natin siya ng 4 eggs. Uy, 3, 4. And then ayan, i-mekos-mekos nyo lang guys, katulad nung nasa video. And then 30 grams of oil, canola oil, corn oil, din. So, ganyan lang guys. Okay, mag-alala. Malinis naman ang ating kamay. And then, pangkain lang din naman namin to. Nagkikrave lang ako sa bread. Pagkatapos ay masahin lang natin siya guys hanggang sa maging elastic, and then magwi-window pane test tayo pagka makita nyo na elastic na siya, and then pagka tinest nyo na siya ng katulad niya na nag-window pane, yung parang transparent na siya, ay ibig sabihin ay okay na yon. Ayan, bali tiyagaan lang natin sa pagmamasa hanggang makuha natin yung elastic. So after nyan ay ire-rest na natin dun sa pinaghaluan natin kanina ng mixture. So wag nyo muna siyang huhugasan, okay lang yan para tipid, urungin na din kayo. And then, ipoproof natin siya ng about 45 minutes or hanggang sa maging double na yung size ng ating pinaka-dough. Yan. And then, after nun, ayan na, nag-double na yung ating bread. So, i-punch down lang natin ng konti para mawala yung konting hangin niya. And then, ilipat na natin sa ating pinaka-table. Ayan, and then i-grease natin yung gagamitin nating baking pan. So, bago pala guys kayo mag-start magmasa, i-preheat nyo muna yung inyong stove sa medium heat lang. Ayan, and then hahatiin na natin siya sa size na about 7 pieces siguro, 7 slices. So, ayan, hatiin muna natin sa gitna, and then i-cut lang natin siya. Ayan, makukuha pala natin is 8 pieces. Ayan. Diba? Nakakatuwa lang dyan kasi guys, hindi nyo kailangan ng mga special na mga gamit. Hindi nyo kailangan ng electric mixer. So, hindi nyo kailangan ng oven. Makakagawa pa rin kayo ng bread. Ganon din naman sa moist chocolate cake. Kahit sa kaldero lang kayo mag-bake, ay masarap din naman talaga. And then, pwede nyo din siyang steam. Ayan. So, ganyan lang ginagawa ko. Tinatakin ko muna siya, and then, bilog-bilog natin na ganyan. Ayan, pagka kumakawala pa din, i-press nyo lang siya guys, ganyan, parang kinukurot nyo lang. And then, lagay nyo na sa inyong prepared na baking pan. So, pagka gusto nyo, mas maliliit na bread, ay bawasan nyo lang or liitan nyo lang guys yung inyong cut. So, ako naman, ay pagkakasyahin ko lang dyan sa 8 inches na baking pan natin. So, ayan, diba, ganyan lang guys kasimple. Kaya, kung meron kayong flour dyan, and then yeast, asukal, ay go na kayo agad, makakapag-bake na kayo o makakagawa na kayo ng sarili nyong version ng inyong bread. Pagka gusto nyo mas matamis, add pa kayo ng konting sugar pa. Sa akin kasi dyan guys, is 30 grams lang yung ginamit ko. So, pwede nyo dagdagan na gawin yung 60 grams, ganon. And then, ayan, nung na-rest na natin siya ng mga 45 minutes din, or hanggang mag-double volume yung inyong bread, ay okay na yan. So, after nun, ay papahira na natin siya ng egg wash. Nag-crack lang ako ng isang egg. Pwede nyo lagyan ng gatas. Ayan. And then, ipahid nyo lang sa ibabaw ng inyong bread. Huwag nyo lang masyadong didiinan para hindi umimpes yung inyong tinapay. Magaan lang guys yung pagpahid kasi magandang naglalagay tayo ng egg wash para maganda overall glossy, and then
maganda yung itsura ng inyong bread. Hindi siya yung parang dry. Ganon. So, ganyan lang guys kasimple. And then, pagka okay ng ganyan, ay sisimulan na natin siyang i-bake sa ating pinreheat na kaldero na merong bato. So, ayan, di ba, napakainit. Kasi parang oven na guys yan. Nagsisirculate na yung init niyan sa loob ng ating kaldero or yung pressure cooker. And then, nilagyan ko lang siya ng dikin. Kailangan kasi hindi sasalat yung ating ah, tinapay sa pinakababa ng ating kaldero. Kaya make sure na meron kayong dikin na katulad nung nasa video. So, ayan, ilalagay na natin ng dahan-dahan yung ating tinapay kasi mainit talaga guys. So, maliit lang yung ating kaldero. Kaya guys, extra careful tayo para hindi tayo mapaso. Ibe-bake lang natin siya dyan ng at least 20 minutes muna. Siyempre, pagka ganyan yung gamit nyo, titingnan muna natin kung gaano ba siya katagal i-bake pagka ang gamit is sa bato. So, para nun sa susunod, alam nyo na ay 20 minutes pala pag dyan. Ganon. So, antayin lang natin. Battery. So, ayan guys, Please after charge. 25 minutes, eto na yung ating bread. O, di ba mapapansin nyo, ang ganda guys ng pagkakaluto niya. Hindi lang kasing brown nung tulad nung nasa oven. Pero guys, pwede nyo pa siyang i-toast. Sa akin kasi natatakot ako baka masunog. Kasi first time kong gumawa ng bread sa ating kaldero. So, ganyan lang habang mainit ay in-unmold na natin. Dito makikita nyo guys kung gaano siya kaganda. So, meron na kayong tinapay na partner sa ating kape. O, di ba? Napakalambot. So, ayun guys. Meron na tayong tinapay na hindi ginagamitan ng oven. Charge. So, sana itong mumunting video natin na to ay nakatulong sa inyo kahit papaano. And then, lalo na sa mga gustong magsimulang mag-bake pero wala silang oven. Tandaan nyo, hindi hadlang na wala kayong oven para kayo ay magsimulang mag-bake. At lagi nyo ding tatandaan, hindi nyo kailangan maging magaling para magsimula. Ang kailangan nyo ay magsimula kayo para kayo ay gumaling. Yun lang guys. God bless you. Thank you for watching.